So guys, para makatipid dito sa Canada, katulad din sa Pinas, bring your own shopping bag. Bring your own shopping bag. So dito po sa Alberta, puro green grass lang yan. So andun si Abby, busy siya mag-drive, at si Imran na dyan sa likod. So papakita ko po sa inyo ulit. Yan ang mga nagdadaanan dito sa Alberta. Sa mga gustong pumunta ng Alberta o lumipat ng Alberta, guys, ang napansin ko lang dito, mura po yung mura ang mga bilihin. Hindi, ganun din po ang mga bilihin, pero sa total po ng napag-grocery nyo, walang 12%. Katulad kanina, naka $93 kami, pero nasa 50 cents lang yung kanyang GST. So mura na, 93.85 lang. So nasa 50 cents lang. So doon po nakakamura sa tax dito. Kung nagbabudget ka, kasi kung 100 yon tapos 12% ang tax, so naka $12 na tayo ng tax pa lang yun. So malaking halaga na rin, kasi ang $1 ay katumbas ng 40 pesos. Ngayon nga pong araw ay 42 pesos ang equivalent ng $1. So mahalagang bagay na rin yun. Bawat sentimo ay mahalaga. So kailangan mag-save tayo, mag-budget. So minsan po na out of control dito po sa Canada, minsan kapag hindi ka nagba-budget, hindi ka nakakapag save, out of control ka po. Nadami ang iyong mga expense, nadami ang iyong mga bayarin, nadami ang iyong mga utang sa credit card. Dito po kasi kahit wala kang pera ngayon, so pwede kang magkaskas ng credit card. Pwede mong gamitin ng credit card mo. Kaya lang, dapat gumagamit lang, di ba, tayo ng mga expense, or gumagamit tayo, or gagamitin lang natin kung magkano yung, or gagastos lang tayo kung magkano yung budget natin, kung magkano ang sahod natin. Dapat doon lang papasok ang budget natin. Paano kapag kulang ang sahod? Doon tayo nahihirapang mag-budget. Sino po nakaka-relate dyan? So minsan dahil maliit ang sahod, hindi kasya, o maraming bayarin, maraming gastos, o maraming pinaglalaanan. Yan. Or kailangan may mga kailangan paglaanan ng mga sahod natin. Yun. Katulad nga po namin, share ko lang po. So nakapagbakasyon tayo. Ang nagastos namin sa bakasyon ay $7,500 Canadian dollar. So times 40 yon. So nasa magkano po yon? Ganun po ang pamasahe dito. Kaya po maraming hindi nakakauwi na OFW or mga Pinoy, kasi masyadong mahal ang pamasahe dito sa Canada. Kasi na sa Kuwait ako, tatakas lang ako ng 5 days. Uwi na ako ng Pinas. Nasa 30,000, 35,000 may mabibili ka ng ticket doon sa Kuwait. Dito, 300,000 kami. So, mahirap yun ipunin, guys. So, para lang makauwi, minsan magkakaskas tayo ng credit card. Ano nga po bang ibig sabihin nun? Ginagamit natin ng credit card sa mga gastusin at sasabihin natin babayaran na lang natin. Kaya lang minsan ang hirap magbayad kasi may mga iba pa tayong mga budget. So, ano mangyayari? Wala tayong ipon kahit ilang taon na. Ganyan po ang karaniwang nangyayari sa OFW. Kaya sa mga minsan iniisip natin, kahit naman ako noon, sabi ko dream country itong Canada. Opo, dream country kasi maraming benefits na hindi mo makita sa ibang bansa. Pero hindi po katulad ng dream country na walang hindi maganda, lahat maganda. Wala pong ganun. So lahat po ng bansa may maganda, hindi maganda.
para lang sa Pinas. So, wag nating isiping dream country. So, ang maganda po kasi dito, may mga benefits na makukuha, pandagdag ba, pero malaki din po ang ibinabawas na tax. So, ganyan lang din po ang nangyayari. Yung nasa Kuwait, ang masasabi ko po sa Kuwait, mas malaki po ang ipon namin doon. Pero, nagastos ng papunta dito sa Canada. Yun nga po yung iba. Kaya mas gusto nila sa Middle East or bumabalik sila sa Middle East kahit galing na sila dito sa Canada. Dati nag-port po kasi ako sa Crocs Airport. So, marami kaming mga kabayan na nakakausap. So, nagkukwentuhan kapag bibili sila ng Crocs sa tindahan namin kasi nasa airport. So, galing daw sila ng Canada. Pero, bumalik na sila sa Kuwait. So, nagtataka kami, Canada na yun, babalik pa ba sila ng Kuwait? Ayun nga po, kapag nandito ka na, doon mo lang mararanasan yung mga sinasabi nila. Totoo naman kasi yung sinasabi nila na minsan, kapag hindi ka nakatsyempo ng magandang sahod, magandang trabaho, na-depress sila, kaya bumabalik sila sa Kuwait. Yung ibang mga mahal nila sa buhay dito, iniiwan na lang. Tapos doon kasi may maganda na silang trabaho sa Kuwait. Ganun po ang nangyayari. Totoo po yun. Kasi na-experience na namin din sa ibang mga kasamahan, kahit kami. Yun. Kaya lang, kailangan may choice ka talaga. Nasa sayo. Saka minsan nasa destiny. So minsan magulang buhay. Hindi mo alam kung destiny ba o choice. So naghahalo yun. So, yun. Dasal lang. Saka push lang, happy lang, huwag masyadong mag-isip. Hindi po okay mag-isip, humanap ng solusyon, pero sobrang pag-iisip po, masama din po yan. So, dati rin po kasi, nung bata-bata pa ako, isip ako ng isip, ano bang maganda, paano ba tayo makatulong sa buhay, sa pamilya natin. So, kapag masyado ka nag-isip, minsan lalagnatin ka, oh my God. So, baka matuloy ka sa mental hospital, bawal yon. So, relax lang tayo sa buhay guys, kasi marami tayong mga mahal sa buhay. Kala natin nag-iisa tayo, pero hindi. Lagi tayong gagabayan ng may kapal. Kaya, tiwala ka lang sa sarili mo, tiwala lang sa Diyos. Ganyan. Darating din yung para sa atin. Kaya lang, kailangan natin magpursige. Kailangan natin mag-effort. Yan. Kaya lang, kapag sobrang push na, tapos walang nangyayari, may timing naman kasi din sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala. Basta relax lang, gawin mo lang yung makakaya mo. At least wala tayong regret sa buhay natin na ginawa natin ang best natin. Yun. So, pauwi na po tayo ngayon sa ating home sweet home. Mamaya na po ulit tayo magkwentuhan o magbanding. Yan. Salamat po sa pakikibanding niyo sa akin. Yan. At may kakwentuhan tayo habang tayo naglalakbay. Ating home sweet home. Yan, pauwi na tayo. So, madilim ulit guys. Madilim ulit. Yan po. Pag nakita nyo na tong lugar na to, Silver Creek yan. Then kami Creekside. Nandito kami sa Creekside. So dito, kita nyo yung bata, naglalakad mag-isa. Nagdadrive pala. Yan, safe po kasi dito. Yan. So, home sweet home. Tumutubo na po ang mga halaman. So, guys, eto na. Dito na tayo sa ating, yan. Dito na po tayo. Baba na muna tayo. Babay po muna sa inyo. Mag-ayos muna tayo ng mga pinamili. At maglilinis tayo sa bahay.